Isang maaraw na umaga sa New Mexico, naghihintay ang 11 taong gulang na si Polly sa kanyang ina na susundo sa kanya pagkatapos ng klase. Pagkatapos ng tila napakahabang oras, isang sasakyan ang huminto sa gilid. Sa likod ng manibela ay ang kanyang matagal nang hindi nakikitang ama, si Nate na ilang taon nawala dahil nakulong siya sa kasong pagnanakaw at pananakit sa kalye. Gulantang si Polly at tinanong kung nasaan ang kanyang ina at kung pinapayagan ba talagang naroon si Nate. Kalma lang na sagot ni Nate na kakalabas lang niya ng kulungan ngayong umaga at hinihimok siyang sumakay. Napilitan si Polly at pumasok sa sasakyan. Halos agad-agad, napansin niyang may mali. Sira ang lalagyan ng susi ng sasakyan at basag ang bintana. Nang mapagtanto niyang ninakaw ito, kinakabahan siyang muling nagtanong kung may nangyaring masama sa kanyang ina. Tiniyak ni Nate na walang masamang nangyari at pinapangako na hindi niya kailangang matakot, idiniin pa niyang hindi siya isang halimaw. Pero hindi pa rin mapakali si Polly. Nakita niya ang isang police cruiser na nakahinto sa stoplight. Nais niyang bumaba, ngunit mariing sinabi ni Nate na manatili siya. Pagsapit ng gabi, huminto si Nate sa isang parking lot na hindi kalayuan sa isang luma at sira-sirang motel, at ipinaliwanag na ayaw niyang masundan sila ng pulis o kahit sino. Napansin ni Polly ang sarili niyang malita at napagtanto niyang suot din ni Nate ang jacket ng kanyang stepfather na si Tom. Tinanong niya ito tungkol doon, ngunit walang sagot si Nate. Sa motel, kumuha si Nate ng kwarto para sa kanila at binilhan si Polly ng chips mula sa vending machine. Pagpasok nila sa kwarto, tinawagan niya ang ilang dating kaibigan, humihingi ng tulong sa pag-aalaga kay Polly, pero lahat sila tumanggi. Naiinis, ibinagsak niya ang telepono. Para pakalmayan siya, nagmungkahi si Polly ng laro, ipinikit niya ang mga mata nito at pinapahulaan ang lasa ng chips. Sabi ni Nate barbecue. Maya-maya, nagpa siya si Nate na baguhin ang itsura ni Polly sa pamamagitan ng paggupit at pag-bleach ng kanyang buhok para hindi siya makilala. Nang tanungin ni Polly kung nagawa na ba niya iyon dati, buong kumpiyansang sinagot ni Nate na maraming beses na pero mabilis na ipinakita ng mga malamya niyang galaw na hindi iyon totoo. Sa huli, nagustuhan naman ni Polly ang bago niyang estilo. Pagkatapos, tinuruan siya ni Nate ng ilang self-defense at sinabi na kung may sino mang susubok manakit sa kanya, dapat niyang sapakin ng malakas ang likod ng ulo at tumakbo. Nag-atubili si Polly, sinasabing hindi siya sapat na malakas. Sabi ni Nate, para maging malakas ka, kailangan mo munang maramdaman na mahina ka. Yan ang palaging sinasabi ng aking kapatid na si Nick. Pagkatapos, biglang dumilim ang tono niya. Sinabi niyang mag-ingat si Polly sa mga lalaking may tato na blue lightning, mga taong kalaban niya habang nasa kulungan. Para makatulong sa pag-practice, sinabi niyang isipin ni Polly na sinaktan ng kalaban ang kanyang teddy bear. Sa imaheng iyon, kumataw si Polly ng buong lakas, ibinubuhos ang galit niya sa bawat palo. Kinagabihan, habang natutulog si Nate, tahimik na binuksan ni Polly ang news channel. Nanlamig ang puso niya nang makita sa screen ang sarili nilang bahay, napapaligiran ng umiilaw na sirena at crime scene tape. Ipinahayag ng reporter na pinatay ang kanyang ina at ang stepfather niyang si Tom. Sumunod na lumabas ang litrato ni Nate, at inilarawan siya ng anchor bilang delikado at konektado sa kilabot na Aryan Steel Gang, isang marahas na grupo na kilala sa paggawa at pamamahagi ng droga. Ayon sa mga awtoridad, iniimbestigahan nila kung may kinalaman si Nate sa mga pagpatay. Hinimok ng mga investigador ang publiko na mag-ingat at i-report ang 11 taong gulang na batang babae na si Polly. Wasak na wasak sa balitang patay ang kanyang ina, dahan-dahan na lumabas si Polly ng kwarto at naglakad papunta sa kalapit na tindahan. Nakakita siya ng telepono at tumawag sa pulis. Nang sinagot ang tawag, simpleng sinabi ni Polly na nakita niya ang bahay nila sa TV at ang pangalan niya ay Polly. Agad siyang ikinonekta ng dispatcher kay Detective John Park. Lumabas ang boses ni John, kalmang ngunit may bahid ng pag-aalala, at tinanong kung nasaktan ba siya. Mahina siyang sumagot na hindi siya sasaktan nito, saka sandaling tumigil bago idagdag na baka ang mga lalaking may blonde na tato ang nanakit sa kanyang ina. Tinanong siya ni John kung nasaan siya ngayon. Dahan-dahan na binubulong ni Polly ang pangalan ng motel, saka biglang ibinaba ang telepono. Sa sandaling iyon, dumating si Nate, galit at nagmamaktol, tinatanong kung ano ang ginawa niya. Nanginginig, nakiusap si Polly na kailangan na nilang umalis. Ngunit tuluyan nang bumagsak sa kanya ang bigat ng pagkamatay ng kanyang ina. Naluha siya at umiyak, inaakusahan si Nate na nagsinungaling tungkol sa kalagayan ng kanyang ina. Lumalambot ang mukha ni Nate at humingi siya ng tawad.
Pero bago pa siya makapagsalita ng higit pa, umaalingaw ang hagulgol ng mga sirena ng pulis. Nagkagulo sila at mabilis na tumakas, nagtatago sa dilim habang sinasakop ng pulis ang motel. Maya-maya, matapos silang makatakas sa mga pulis, huminto si Nate, hinihingal. Mababa at mabigat ang boses niya habang ipinapaliwanag na hindi siya ang may gawa. Sila ang may kasalanan, ang mga lalaking may tato na blue lightning. Pinatay nila ang nanay ni Polly dahil sa kanya, at hindi sila titigil hanggat hindi rin nila napapatay si Polly. Nakatitig lang si Polly sa kanya, naguguluhan sa pagitan ng takot at galit. Tumingin si Nate sa kanya at nagpatuloy, sinasabing kung gusto niyang pumunta sa mga pulis na tinawagan niya, pwede siyang umalis at hindi niya siya pipigilan. Nanatiling tahimik si Polly. Napabuntong hininga si Nate, halos suko na, saka sinabi na maaaring hindi siya kilala ni Polly, pero mula ngayon nangangako siyang palagi niyang sasabihin ang totoo. Idinagdag pa niya na naniniwala siyang nasa loob na ni Polly ang lakas ng kanyang ina. Inabot niya kay Polly ang baseball bat. Ilang sandali lang, nasa daan na ulit sila. Dumating sila sa bahay ng dati niyang kasintahan. Pagkakita pa lang ni Charlotte sa kanya, agad niya itong sinarhan ng pinto. Paalala ni Nate na buhay siya dahil sa kapatid niya. Napilitan si Charlotte na papasukin siya at si Polly. Gulantang si Charlotte at tinanong si Nate kung bakit niya papatayin ang isang miyembro ng Aryan Gang. Ipinagtanggol ni Nate ang sarili, sinasabing ginawa niya iyon para makalaya. Sinabi ni Charlotte na ngayon, pareho silang mag-ama na may green light, ibig sabihin ay gusto silang patayin ng grupo. Giit niya, ayaw niyang madamay. Pero sagot ni Nate, nadamay ka na dahil kay Nick. Lumalabas na dating foot soldier si Nick ng Aryan Gang. Sa huli, isinakripisyo ni Nick ang buhay niya para mailigtas si Charlotte. Humingi si Nate ng pera para makalabas ng bansa. Hindi man gusto, sinabi ni Charlotte na tatawag siya. Pagkatapos, sinabi ni Nate kay Polly na itatapon niya ang kotse. Maya-maya, tinanong ni Polly si Charlotte kung paano niya nakilala si Nate. Bahagyang ngumiti si Charlotte at sinabing hindi iyon kwentong pambata, pero sinabi rin niyang totoong minahal ni Nate ang nanay ni Polly. Tinanong naman ni Polly, mas mahal ka ng tatay ko, di ba? Sagot ni Charlotte, hindi niya alam. Narinig ni Nate ang lahat mula sa pintuan. Samantala, ipinapakita ni Detective John sa kasama niyang si Jimmy ang mga litrato ni Chuck Hollington, isang miyembro ng Aryan Steel Gang na pinatay sa loob ng kulungan. Itinuro ni John na 2 linggo bago lumaya si Nate, pinatay si Chuck, at iniulat din ng mga gwardya na nagkasamaan ng loob si Nate at ang gang. Napagpasyahan ni John na malamang may green light din kay Nate ngayon. Binalaan siya ni Jamie na huwag nang maghukay patungkol sa gang at iginiit na dapat silang mag-focus sa paghahanap kay Nate. Sumang-ayon si John pero idinagdag niyang kapag nahuli nila ito, maaari nilang gamitin si Nate para mahalugog ang mailap na Slab Town, ang sentro ng distribusyon ng droga ng gang. Tumanggi si Jamie, sinasabing may pamilya siya, hindi tulad ni John. Nang tanungin ni John kung natatakot ba siya sa tinatawag na Diyos ng Slab Town, ang leader ng Aryan Gang na wala pang nakakakita, inamin ni Jamie, oo. Hindi pa handang sumuko si John. Tinanong niya si Jimmy kung sino ang sheriff sa McKinley County, naniniwalang maaaring may alam ito tungkol kay Nate pati na rin sa kinaroroonan ng Slab Town, na sinasabing nasa McKinley. Ibinigay ni Jimmy ang pangalan, Sheriff Hauer. Kinabukasan, nagbabarbecue sina Charlotte at Polly sa labas nang dumating ang kaibigan ni Charlotte na si Felix. Nagpakilala ito, at nang subukan niyang sindihan ang ihawin, napansin ni Polly ang asul na tato. Natarante siya, mabilis na bumalik sa loob at binalaan ang kanyang ama, na naliligo, na nakakita siya ng lalaking may asul na tato. Sinira ni Felix ang pinto ng kwarto, at galit na sumalakay si Nate sa kanya, binugbog siya hanggang sa bumagsak. Dahil sa pagtataksil, tinanong ni Nate kung bakit dinala ni Charlotte si Felix. Depensa niya, hinahanap daw si Nate ng lahat, at sinabi sa kanya ni Felix na kung hindi siya pumili ng panig, magkakaroon ng masamang kahihinatnen. Idinagdag pa niya, hindi ako pwedeng pumili ng panig dito. Sigaw ni Nate, kakapili mo lang. Inutusan ni Nate si Felix na bawiin ang green light. Umiling si Felix, sinasabing hindi niya magagawa. Tanging ang Diyos ng Slab Town lang ang makakagawa. Tinawag siyang sinungaling ni Nate pero giit ni Felix, totoo ang sinabi niya at may mga matatay nga sa lahat ng dako. Pinayuhan pa niya si Nate na siya na mismo ang pumatay sa kanyang anak bago pa ito gawin ng Diyos. Galit na galit si Nate at sinunog ang mukha ni Felix bilang babala sa gang.
Nasaksihan ni Polly ang buong pangyayari. Maya-maya, huminto sila sa isang restaurant. Sinusubukan ni Nate na kalkulahin kung ilang galon ng gasolina ang mabibili ng $91. Sumasabat si Polly, sinasabing $3 ang halaga ng isang galon ng gas, kaya makakabili sila ng 30 galon. Sa konklusyon, sabi niya ay makakabiyahe sila ng humigit kumulang 750 milya, hindi pa kasama ang ibang gastusin. Si Nate, kitang-kita ang pagmamalaki sa mga mata, ay nagpapasalamat sa kanya. Pagkatapos, nagtatanong si Polly tungkol kay Charlotte dahil akala niya ay minahal lang ni Nate ang kanyang ina. Inamin ni Nate na totoo iyon, noong mahal din siya ng ina ni Polly. Maayos namang sinabi ni Polly na mabait din si Charlotte at mahal siya nito. Pero itinuro ni Nate na ipinagkanulo sila ni Charlotte at idinagdag niyang hindi siya karapat-dapat mahalin. Dahil gipit sa pera, nagpasya si Nate na magnakaw sa isang tindahan. Bago siya pumasok, sinabi niyang i-lock ni Polly ang mga pinto ng sasakyan. Humiling si Polly ng Snickers bar at pumayag si Nate. Sa loob ng tindahan, inutusan ni Nate ang may-ari na ilagay ang pera sa bag. Ilang sandali lang, may isa pang customer na dumating, at dahil napansin ang kaguluhan, naglabas ito ng baril. Sa labas, pinaandar ni Polly ng malakas ang busina, na nakadistract sa lalaki at nagbigay kay Nate ng isang iglap para makatakas pero nabaril pa rin siya sa binti. Sa kabila ng sugat, nakabalik si Nate sa sasakyan at mabilis silang umalis. May nakakita sa kanila na pulis at hinabol sila. Inabot ni Nate ang Snickers bar kay Polly habang papalapit ang sasakyan ng pulis. Pagkatapos ng matinding habulan, nakaiwas si Nate sa pulis ngunit napansin ni Polly ang pagdami ng dugo mula sa kanyang sugat. Pumarada si Nate sa isang chapel ng mga trucker kung saan tinulungan siya ni Polly na gamutin ang kanyang binti. Para maibsan ang katahimikan, nagbiro si Nate na unang beses niyang makapasok sa simbahan. Sumagot si Polly, "Ako rin." Ikinuwento niya na noong first grade siya, pinapagawa ng guro ang buong klase ng family portrait. Ayaw na ayaw niya roon kaya sinabi niya sa guro na Hudyo siya. Tinawagan ng guro ang kanyang ina, na dinala si Polly sa templo. Sinabi ng kanyang ina na maaari siyang pumili ng kahit anong relihiyon na gusto niya. Ngunit doon napagtanto ni Polly na ayaw niyang maging Hudyo o anumang relihiyon. Tahimik na inamin ni Nate na ganoon din ang pakiramdam niya. Maya-maya, lumabas si Polly para itapon ang mga maruming tela. Biglang lumabas ang isang tiwaling pulis na kabahagi ng Aryan Gang at sinubukang barilin siya. Nagtago si Polly sa takot. Agad na sumugod si Nate upang protektahan siya, at sa gulo, nahulog ang baril ng pulis sa lupa. Kinuha ito ni Polly at pinaputok sa lalaki. Dahan-dahan na hiningi ni Nate ang baril mula sa kanya. Sinabi niya na bumalik muna sa loob habang siya ang humaharap sa lalaki. Nang bumalik si Nate sa chapel, sinabi niya kay Polly, na nanginginig, na tumakas na ang lalaki. Tinitigan siya sa mata at sinabi na ayaw na niyang makita pa siyang humihila ng gatilyo muli. Nanginig at umiyak si Polly. Pinalakas siya ni Nate, ipinapangako na mula ngayon, siya na ang bahala sa mga kalaban. "Isa kang mabuting bata, Polly," sinabi ito ni Nate ng mahinahon, "at ayokong masira ang mabubuting bata." Kinabukasan, dumating si John sa Truckers Chapel sa McKinley. Naalala niya ang naunang tawag kay Sheriff Howard nang tinanong niya kung nakita na ba niya sina Nate at Polly sa kanyang nasasakupan. Sinabi ni Howard na wala at idinagdag na wala siyang impormasyon tungkol sa Slabtown. Binanggit din ni John na may mga putok na pumutok sa Truckers Chapel malapit sa kanyang presinto kagabi, pero iginiit ni Howard na false alarm lang ito at nakipag-usap na siya sa pulis na sangkot kaninang umaga. Tinawagan ni John ang kanyang istasyon para hanapin ang cruiser ni Mitchell King. Matapos makuha ang lokasyon, nakita ni John ang kotse, saka nakita sina Nate at Polly. Pinatakbo ni John ang kanyang sasakyan papunta sa kanila, bumaba, at itinutok ang baril. Nagpakilala siya, sinasabi na gusto lang niyang makipag-usap at hindi siya bahagi ng Aryan Gang. Ngunit hindi nagtitiwala si Nate sa kanya. Nagpapatuloy si John, nagpaliwanag na gusto lang niyang tulungan na bawiin ang green light. Binanggit ni John ang mga maliliit na krimen ni Nate, pagnanakaw, pakikipag-away sa kalye, at idinagdag pa na di umano ay pinatay rin ni Nate ang kanyang dating asawa. Mabilis na pumagitna si Polly, sinasabi na hindi iyon totoo. Inamin ni John na hindi niya sinisisi si Nate sa pagkuha ng proteksyon mula sa gang habang nasa kulungan, dahil siya rin ay gagawa ng ganoon kung siya ang nasa sitwasyon ni Nate.
Pinagsama niya ang kabuuan, sinubukang putulin ni Nate ang ugnayan sa gang, at bilang kapalit, pinatay nila ang kanyang asawa. Pagkatapos, nag-alok si John ng kasunduan kay Nate. Maaari niya siyang dalhin sa kulungan, o maaari siyang tulungan na pabagsakin ang Diyos ng Slabtown, na walang iba kundi si Sheriff Hauer. Napanganga si Nate at nagsabi, wala kang tapang na gawin ito. Inamin ni John na natatakot siya, dahil halos lahat ay nasa bulsa ni Hauer. Nagtanong si Nate na baka gagamitin siya ni John bilang bitag para mahuli si Hauer, ngunit tuwid na sagot ni John, sinasamantala ko lang ang sitwasyon dito. Binalaan siya ni Nate, sinamantala ako ni Chuck, tingnan mo kung nasaan siya ngayon. Pinapangako ni John na kung mapabagsak nila si Hauer, sisiguraduhin niyang makakatakas sina Nate at Polly sa bansa. Samantala, sa Slabtown, pumasok si Hauer sa isang trailer kung saan nakatali ang miyembro ng kalaban na gang dahil nagtangkang magbenta ng droga sa kanilang teritoryo. Walang alinlangan, hinihiwa ni Hauer ang tiyan ng lalaki, alam niyang doon nakatago ang droga. Balik kay Nate, iminungkahi ni Polly na tumakbo na lang sila pero malungkot na ipinaliwanag ni Nate na wala silang takas mula sa green light. Inakusahan niya si John na masamang pulis, ngunit sinabi ni Nate na kahit ganoon siya, gagawin niya ang tama para kay Polly. Pagkatapos, tinanong ni Nate si Polly tungkol sa kanyang sarili, kung ano ang gusto niya paglaki. Matapos mag-isip, sinabi ni Polly na nais niyang maging isang dancer. Tinanong niya ang kanyang ama kung ano ang gusto nito. Inamin ni Nate na hindi niya kailanman inisip iyon, palaging sinusunod ang kanyang kapatid saan man pumunta pero tiniyak niya kay Polly na mas matalino siya kaysa sa kanya. Kinabukasan, ibinigay ni John kay Nate ang address ng Slabtown at ipinakita ang mga bagong pasaporte na inihanda para sa kanya, at para kay Polly. Matapos ang trabaho, tahimik na sinabi ni Nate kay John na alagaan si Polly sakaling hindi siya makabalik pero tiniyak ni John na makakabalik siya. Simple lang ang sinabi ni Nate, ingatan mo siya at nangako naman si John. Mahigpit na niyakap ni Nate ang kanyang anak at sinabi sa kanya na mag-ingat. Hiniling ni Polly sa kanyang ama na bumalik. Pagkatapos nito, nagpaalam siya at umalis. Naiwan, sinubukan ni John na makipag-usap kay Polly, pero galit siya at nagmadaling pumasok sa banyo, sinasara ng malakas ang pinto. Biglang may kumatok sa pinto. Mabilis na sinabi ni John kay Polly na manatili sa loob. Binuksan niya ang pinto at nakita si Jimmy, na pinaghihinalaang natagpuan ni John sina Nate at Polly. Ngunit lumabas ang katotohanan, lihim na konektado si Jimmy sa Aryan Gang. Sa loob ng banyo, gumawa si Polly ng ingay, na naging abala kay John at nakatulong sa kanya. Napabagsak niya si Jimmy. Pagkatapos ng laban, sinabi niya kay Polly na maghanda. Isang oras ang lumipas, dumating si Nate sa Slabtown kung saan agad siyang napansin ng mga miyembro ng gang. Pumasok siya sa isang trailer, pero pinalibutan siya mula sa lahat ng panig. Sa huli, nahuli siya at ibinitay. Tinanong ni Hauer kung nasaan si John at kanino siya nakikipag-usap. Iginiit ni Nate na hindi niya alam. Binalaan ni Hauer na papatayin si Polly kung hindi ibibigay ni Nate ang mga sagot. Matapang, ipinangako ni Nate na siya ang papatay kay Hauer. Biglang sumabog ang mga putok sa labas. Napalibutan na ng pulis ang compound, at nangunguna dito si John. Come on, let's go! Sa kaguluhan, nakatakas si Polly mula sa sasakyan, desperado na hanapin ang kanyang ama. Natuklasan niya ang isang trailer na binabantayan ng isang aso. Agad siyang umakyat sa bakod at ibinato ang kanyang paboritong teddy bear upang mailihis ang aso. Habang abala ang aso, pumasok siya sa loob. Dito, nakita niya ang kanyang ama na nakatali. Agad niya itong tinulungan pababa gamit ang isang metal na bakal. Sa sandaling iyon, dumating si Hauer sa loob. Pinaputukan niya si Nate pero tumalon si Polly sa kanya, sinusubukang patumbahin siya. Nabigo ang pagtatangka at sinakmal siya ni Hauer, hinihila palabas bilang bihag. Nag-atubili ang mga pulis, napilitan silang umatras. Maya-maya, lumapit si Nate mula sa likod ni Hauer at sinaksak siya. Sinabi niya kay Polly na humarap. Pagkatapos, nagsimula ang mga pulis na barilin si Hauer. Isang bala ang tumama kay Nate, at namatay siya agad. Bumagsak si Polly, umiiyak.
Always cold and hollow gleam, a silent scream, a shattered dream. Books and fists, their laughter stings, a fragile heart bound by their strings. At home the echoes louder still, a crueler world that breaks the will. Family faces etched with pain, in shadows deep the tears remain. But even glass, when pressure grows, cuts sharper than the winter snows. In silent rage, a fire was born, a soul now twisted, bruised, and torn. Sa mga sumunod na araw, inayos ni John ang kanyang paglilipat sa isang foster home. Ilang araw matapos iyon, sa foster home, pinapangako ni John kay Polly na maaari niya siyang tawagan kung kailangan niya ng anumang bagay bago siya umalis. Nakilala ni Polly ang kanyang mga foster na kapatid. Inimbitahan siya nilang sumali. Sa simula, nag-atubili siya, ngunit kalaunan ay nagsimulang sumayaw kasama nila, dahan-dahan na nagiging masaya. Nakaramdam siya muli ng maliit na sigla ng kagalakan, kahit na ang trauma ng pagkawala ng kanyang mga magulang at ang pagkasaksi sa karahasan ay nananatili sa kanyang puso. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.